pagpapala, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa buong sangkatauhan, mga salita ng Espiritu, katotohanan, liwanag mula sa itaas. Pakinggan ninyo, makinig mula sa puso, makinig mula sa puso. Salita ng Espiritu, katotohanan, kalayaan at pag-ibig para sa lahat kahit sa hindi naniniwala. Makinig ng buong puso at tingnan ang gagawin ng walang hangganang tunay na Diyos. Isang mabilis na salita ng Panginoon para iangat ang bawat isa sa atin. Para palakasin tayo na mamuhay sa kabuuan ni Kristo sa ating kalooban. Ibabahagi ko ang mga karanasan ko sa nakaraang 9 oras sa pamamagitan ni Jesus. Alam niyo ba, may magandang bagay tayo na tinatawag na relasyon. May relasyon tayo sa buhay na Diyos nang sansinukob sa ating kalooban. Maraming anyo ang isang relasyon. Kaya may kaugnayan sa kung saan. Ibig mong sabihin, sa relasyon mo sa Panginoon. Di ba? Sa iyong ama, mayroon kang lahat tayo ay may naiibang uri ng relasyon. Walang parehong hitsura ang relasyon ng bawat isa. Halimbawa, kung gumising ako at nagbasa ng salita o kung sumamba ako kinabukasan ayon sa gabay ng Espiritu Santo, di ba? Dapat tayong mamuhay na pinapatnubayan ng Espiritu ng katotohanan ng Espiritu ng Panginoon. Hinahayaan ko siyang umakay, nakatingin palagi ang puso ko sa hari. Pinapatnubayan ako ng Espiritu, nakatuon ang puso ko sa banal na layunin, sa kaharian, sa plano ng Diyos sa buhay ko. Kaya't ang puso ko'y laging nakatuon sa Kanya, sa Kanyang kaharian at sa lahat ng nais niyang gawin sa buhay ko. At kapag ang puso mo'y laging nakatuon sa banal na layunin, mapagkakatiwalaan ka ng Diyos dahil nakatingin ka sa Kanya, hinahanap mo ang kaharian, hinahanap mo si Jesus para lamang makilala siya. Kaya't lagi akong inaakay at ginagabayan ng Panginoon sa iba't ibang banal na pakikipagkita buong araw. Wala akong tiyak na schedule. Ibinabahagi ko ang aking puso sa mga kapatid para palakasin ang bawat isa sa atin ng pahayag at pangunawa. Alam mo kung paano nais din ng Espiritu ng Panginoon na kumilos sa buhay mo ng naiiba na dapat walang schedule. Dapat walang schedule. Halimbawa, kung gumising ka at sabihin, babangon ako ng 7:00 ng umaga. Nagbibigay lang ako ng halimbawa, Kung gumising ka ng 7:00 at sabihin mo, sa 7:00 babasahin ko ang salita, alam mo, at sasamba ako. At titigil ako sa pagbabasa ng salita ng 7:30. At sasamba ako mula 7:30 hanggang 8 ng umaga. Tapos alas 8:30 ng umaga, magsisipilyo ako. At alas 9 ng gabi, aalis na ako ng bahay kasi kailangan ko. Eto ang punto. Hindi pwedeng robot ang schedule natin, gets mo? Kita mo ang Espiritu ng Panginoon. Alam mo, gusto niyang magbigay ng mga bagay kapag gusto niya. Kaya paggising mo, ibigay mo ang puso mo sa banal na layunin. Nakikita ng Ama ang puso mo kasi Kanya yan. Sa Mateo 7:21, sinasabi na ang mga nagpapatuloy sa kalooban ng Ama sa langit ang makakakita sa Kanyang kaharian. Mga kapatid, pakinggan nyo to at tandaan, Pagkatapos sinabi niya, marami ang gagawa ng himala, magpapalayas ng demonyo at manghuhula sa pangalan ko. Pero sasabihin ko, umalis kayo, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi ako kailanman naging malapit sa inyo. Ito ang mga salitang nanggaling mismo sa bibig ni Jesus. Sino ang tinutukoy ni Jesus? Ang mga sinasabi niyang gagawa ng himala, manghuhula at magpapalayas ng demonyo sa kanyang pangalan. Tinutukoy niya ang mga gumigising araw-araw para sa sarili, may makasariling hangarin. Tinutukoy niya ang mga gumigising tuwing umaga para sa makasariling hangaring sundin ang sariling kalooban at itayo ang sariling kaharian sa lupa na sasabihan niya ng lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Hindi ako kailanman naging malapit sa inyo. Hindi maaring maging malapit sa iyo ang Panginoon kung gumigising ka araw-araw na ang puso mo. Tinutukoy niya yung mga gumigising araw-araw para sa makasariling hangarin na sundin ang sariling gusto at magtayo ng sariling kaharian sa mundo. Nasasabihin niya, lumayo ka sa akin. Hindi kita kilala. Umalis ka sa akin. Hindi kita kilala. Hindi ako kailanman naging malapit sa iyo. Di ka malalapitan ng Panginoon kung gumigising ka araw-araw na makasarili ang puso. Demonyo yan. Demonyo yan. Kasi walang pag-iimbot ang pag-ibig ng Diyos. Hindi naghahanap ng sariling kapakanan ang pag-ibig ng Diyos.
Pag-ibig ng Diyos. Ano nga ba ibig sabihin ng Ama sa ang nagpapatuloy sa paggawa ng kalooban ng Ama sa langit ay makakakita ng kaharian ng langit? Ano nga ba ang kalooban ng Ama sa langit? Ano nga ba ang kalooban ng Ama sa langit? Ang kalooban ng Ama sa langit ay hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ang kanyang katuwiran. Ang hinirang. Si Jesus ang katuwiran. Ang pinahiran ay ang matuwid na naghahanap kay Jesus. Ang kalooban ng Ama sa langit ay hanapin ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran, ang pinahiran na si Jesus. Si Jesus ang nagbibigay sa iyo ng katuwiran. Siya ang gumagawa sa iyo ng katuwiran. Siya ang nagpapabanal sa iyo. Kaya si Jesus ay namatay para palayain tayo ng lubusan mula sa ating sarili. Mula sa makasariling motibo at hangarin. Mga pagnanasa at hangaring nakasentro sa sarili. Heto pa ang isang magandang salita. Kapag natatakot ka, iniisip mo ang makasariling pagnanais. Pakinggan ito, okay lang matakot. Okay lang na biglang matakot ka. Hindi okay sumang-ayon sa takot at bigyan ng kapangyarihan ng masamang espiritu na pumasok sa iyo. Kaya nga nasa loob mo ang lahat ng kapangyarihan ng langit, ang banal na espiritu, para talunin ang mga kasinungalingang demonyo na gustong kumapit sa iyo. Wala itong karapatang manatili sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, dapat itong bumagsak at bumalik sa impyerno. Pag-aalala, takot, panlilinlang, kahalayan, pagnanasa, pagkabalisa, sakit, lahat ng kasinungalingang ito ay sumusubok sumakay sa atin dahil ayaw ng dyablo na mapuspos tayo ng kapangyarihan ni Kristo. Sinabi ni Jesus na ang dugo niya'y hindi lang para ibigay ang buhay niya, kundi para bigyan tayo ng bagong buhay sa Kanya. Ang totoo, nang mamatay si Jesus, namatay siya para sa pagpapawalang bisa ng lahat ng kasalanan. Namatay siya para sa ating pagpapagaling, kaligtasan at lahat ng iba pang bagay na ito. Kaya ngayon, inilagay ni Jesus ang kanyang buhay at banal na espiritu sa atin. Ngayon, usapin na lang ito ng paghahanap natin ng kaalaman at karunungan ng Diyos sa kanyang salita. Pero ganito kasi, kailangan kong ibahagi ito sa katawan ni Kristo kasi pwede mong basahin ang Biblia. Pwede mong malaman lahat ng misteryo, magkaroon ng pananampalatayang makapaglilipat ng bundok. Pero kung di ka magiging walang pag-iimbot na pag-ibig, perpektong pag-ibig tulad ni Jesus, tandaan na Diyos ay pag-ibig at lahat ay bunga nito, ayon sa Galatia 5. Kung di tayo magiging walang pag-iimbot na pag-ibig, alalahanin na si Jesus ay perpektong pag-ibig. Hindi ito naghahanap para sa sarili. Hindi ito makasarili. Hindi ito nagtatanim ng sama ng loob. Ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig ay pag-aalay ng buhay para sa kaibigan. Ayon sa salita ng Diyos, ang pinakadakilang pagpapakita nito ay pag-aalay ng buhay para sa iba sa pisikal na paraan. Talagang handa kang mamatay para sa iba. Namatay si Jesus para sa buong mundo, para bigyan tayo ng buhay, para ibalik ang kanyang buhay sa atin. Kaya ang layunin ng turo ay maging ganap na pag-ibig. Marami akong naririnig, maraming taong nangangaral ng kakaibang bagay na parang demonyo. Ipinangangaral nila ang salita ng Diyos. Pero kapag nagpo-post sila ng banal na kasulatan sa YouTube o social media, walang presensya o pag-ibig sa mga salita nila. Walang kaluwalhatian na lumalabas sa kanilang bibig. Walang pagbabago sa mga taong nakikinig sa mga bagay na ito. At ito nga pala, paano mo malalaman kung ang isang tao Paano mo malalaman kung may nagbabago? Paano mo masasabi na kilala nila si Jesus at nabubuhay siya sa kanila? Kapag nagpapakita sila ng walang pag-iimbot na pag-ibig. Kapag naghahatid sila ng kapayapaan saan man sila magpunta. Kapag nagpapakita sila ng awa tulad ng ipinakita sa kanila. Kapag isinasabuhay nila ang kaunting salitang ibinibigay ng Diyos. Alam mo, lumaki ako sa Kristyanismo. Nabasa ko ang Biblia ilang beses na mula pagkabata, hindi sa gabay ng Espiritu Santo, pero nabasa ko talaga. Naiintindihan mo? Nag-aral ako sa Sunday School, lumaki sa simbahan. Nung 12 ako, pinili kong maging masama. Nakulong, gumawa ng kabaliwan, at iba pa. Talagang napakasama ko. Tapos naligtas ako sandali, pumasok sa Teen Challenge, isang bahay ng mga lalaki sa Imperial Valley. Parang Bible College, alam ko ang salita. Alam ko ang salita, pre. Alam ko ang buong salita ng Diyos. Sinipi ko to, isinulat ko ang kawikaan ng ilang beses kasi lagi akong nagkakagulo. Pero ito ang punto, walang banal na espiritu sa bahay ng mga lalaking yon. May Diyos, may Jesus doon. Kilala namin ang Panginoon sa abot ng aming pag-unawa. Gets?
Pero kung wala ang Espiritu ng Panginoon, yung pamatok ay di mababali. Kung walang pagpapahid, kapangyarihan at apoy ng Espiritu, walang pagbabago. Ang Espiritu ng Panginoon, apoy ng Espiritu dapat nandyan para sirain ang pamatok ng demonyo, palayain ang mga anak. Ngayon, ito ang punto. Kailangan mong magkaroon ng tunay na pagnanais na maging malaya. Kung pipiliin mo pa ring makulong sa kasinungalingan at pang-aapi ng demonyo, may kalayaan kang gawin yan. May kalayaan kang gawin ang anumang gusto mo. Walang pinipilit ang Panginoon na maglingkod sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng kalayaan sa pagpili. Pero tandaan, ang panlilinlang sa buhay mo ay dahil sa iyo lang. Panlilinlang ay pagpipilian at marami ang nalinlang, hindi lang sa mundo, kundi sa iglesia. Paano malalaman ng taong nalinlang na siya'y nalinlang? Hindi nila alam na sila'y nalinlang. Hindi nila alam na sila'y nalinlang. Ito ang tanong, paano natin malalaman? Gusto kong maintindihan nyo to. Paano natin malalaman na nalinlang ang taong yon? Kasi yung nalinlang na nangangaral, pwedeng leader, pastor, o kristyanong nagbabanggit lang ng mga talata, di ba? Pero ganito ang sitwasyon. Paano hindi nila alam na naloloko sila. Hindi nila alam na naloloko sila dahil sa panlilinlang. Alam mo, sila. Hindi nila alam kasi naloloko sila. Paano natin malalaman kung ang isang tao ay naloloko at nabubuhay sa maling pag-unawa at panlilinlang ng salita? Makinig kayo mga kapatid. Alam mong naloloko sila kapag walang bunga sa kanilang buhay. Ano ang ibig sabihin ng walang bunga sa kanilang buhay? Ibig sabihin nito, ang iyong buhay ay hindi katulad ng kay Jesus. Ang buhay mo dapat ay tulad ng walang pag-iimbot na pag-ibig. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kapag naniniwala ka sa katotohanan at kay Jesus, hanapin mo siya sa salita para makilala siya. Narinig mo ba ang sinabi ko? Hanapin siya sa salita para makilala siya. Hindi para gumaling, hindi dahil nahihirapan ka, kundi para makilala siya at magkaroon ng malapit na relasyon. Relasyon para malaman kung sino siya sa iyo dahil ang iyong pagkakakilanlan ay kay Hesukristo. Amen? Kapag sumasampalataya ka sa katotohanan kay Jesus, dumarating ang biyaya. Ang biyaya ay nagbibigay lakas para baguhin ka at maging katulad ni Jesus. Kapag dumating ang biyaya ng Diyos, ang kanyang pag-ibig ay bumabago sa iyo ng lubos, kaya't sasabihin ng mga tao, imposibleng magbago ng ganyan ang taong yan. Ang mga relihiyosong tao na nasasaktan at inaapi ng demonyo ay nagagalit kapag naniniwala ka sa katotohanan at kapangyarihan ng Diyos. Huwag mong hayaang ang iyong mga karanasan ay mangibabaw sa buhay na salita at kapangyarihan ng Diyos. Kapag tunay kang naniniwala na malaya ka, na tama ka sa paningin ng Diyos dahil sinabi ng kanyang salita, ang biyaya ay darating para bigyang lakas ka para magbago. Ito ang punto. Ang malinis ang puso sa Mateo Paimbo ay makakakita ng higit pa sa Panginoon. Kuya Eric, ano ang ibig sabihin ng malinis ang puso? Ibig sabihin, nagbago ang pananaw mo, hinahabol mo si Jesus at lahat ng kanyang pagkatao. Ibig bang sabihin nito ay pagiging perpekto? Hindi. Ang ibig sabihin nito ay kahit ano pa ang mangyari, hahabulin ko si Jesus, ang hari, dahil minahal niya ako muna. Nakita ko ang kanyang kabutihan, awa at biyaya sa buhay ko at walang nagmamahal sa akin tulad niya. Kaya kailangan mong makita ang biyaya, awa at kabutihan ng Diyos sa buhay mo para maunawaan kung bakit minahal ka muna ng Diyos ng sansinukob. Kailangan nating maunawaan na ang Diyos ay may kamay sa buhay natin. Pinoprotektahan tayo kahit noong ayaw pa natin sa Kanya. Sumunod sa Kanya dahil minahal niya ako muna. Napagtanto ko ang Kanyang kabutihan, awa at biyaya sa buhay ko. Walang nagmamahal sa akin tulad niya. Kailangan mong makita ang biyaya, awa at kabutihan niya sa buhay mo para maunawaan bakit ka unang minahal ng Diyos. Dahil walang unang nagmamahal sa Diyos, siya ang unang nagmamahal sa atin. Dapat nating maunawaan na ang Diyos ay may kamay sa buhay natin. Pinoprotektahan tayo kahit ayaw natin sa Kanya. Nasa iyo ang Kanyang kamay at mauunawaan mo ito sa iyong sariling buhay. Tulad ng ako'y inabuso, ako'y ginahasa, muntik na akong mamatay ng ilang beses. Binugbog ako hanggang dapat akong mamatay, Panginoon, pero buhay pa rin ako dahil sa iyo. Nakikita ko ang iyong biyaya at kabutihan. Salamat sa iyong awa sa buhay ko, Panginoon. Ang awa at kabutihan ng Diyos ang nagtutulak sa atin tungo sa pagsisisi. Ang pag-ibig ng Diyos ang nag-aakay sa atin sa pagbabago. Ito ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito ang paghatol ng Diyos. Walang isang talata sa Biblia o walang isang halimbawa ng buhay na nagpapakita ng paghatol ng Diyos sa luma at bagong tipan na nagbago ng isang buhay. Wala talaga. Wala nga. Ang kabutihan ng Diyos ang humihikayat sa atin na magsisi. Si Jesus, noong nasa lupa sa 4 na ebanghelyo, ay dumating para magligtas, tumubos at ipakita ang Ama sa mundong ulila. Tandaan sa Juan 14, sinasabi, alam mo ba, gagawin nyo rin ang mga himala ko. Pakinggan nyo to, gagawa kayo ng himala tulad ko, at higit pa, dahil babalik ako sa Ama. Gagawin ko ang anumang hingin niyo sa pangalan ko. Ganito ipapakita ng anak ang tunay na Ama. Ganito ipapakita ng anak ang tunay na Ama. Ganito ipapakita ng anak ang Ama. Inihayag ni Jesus ang Ama. Ipinakilala ni Jesus ang Ama.
Sabi niya, sinasabi ko lang ang sinasabi ng aking Ama. Ginagawa ko lang ang ginagawa ng aking Ama. Si Jesus ay naghahayag ng Ama at sa sandaling ito sa Juan 14:12, sinasabi ni Jesus na hindi lang kayo gagawa ng mas dakilang himala kaysa sa akin, kundi ibinibigay niya ang tungkulin sa ating lahat. Ibinibigay niya ang tungkulin, nagsasabing, pupunta ako sa Ama, pupunta ako sa Ama, at kayo naman ngayon, gagawin ninyo ang lahat ng ginawa ko para ipakita ang Ama tulad ng ginawa ko. Ano ang ating tungkulin dito sa mundo? Ang ating tungkulin ay ipakita ang Ama. Paano mo ipapakita ang Ama? Mamuhay ka ng may wagas na pag-ibig. Tandaan na si Jesus ang daan pabalik sa Ama sa perpektong pag-ibig para pagbuklurin tayo sa pag-ibig, sa ating tipan, sa ating tunay na layunin at halaga sa Kanya. Tandaan natin na wala sa atin ang pag-ibig. Nawala sa atin ang pag-ibig dahil sa sumpa, ang sumpa ni Adan. Pero tingnan niyo to, tingnan niyo to. Si Jesus ay dumating para ibalik tayo sa perpektong pag-ibig, muling pagsamahin tayo, isang ulilang planeta pabalik doon. Mapapansin mo, bago dumating si Jesus, hinahanap natin ang pag-ibig sa lahat ng maling lugar. Naghahanap tayo ng pag-ibig sa tagumpay, relasyon at iba pa. Kung sasagutin mo ng tapat, kung wala kay Jesus, hindi sapat. Ang mga bagay sa mundo ay hindi kayang punan ang kaluluwa. Si Jesus lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya lang ang tanging makakapagbigay kasiyahan sa atin. At hindi yan relihiyon gaya ng sinasabi sa aklat ng Efeso. Ang mga tradisyon, kaugalian at relihiyon ng mundo ay galing sa masunurin. Ibig sabihin, ang espiritu ng relihiyon ay demonyo, tradisyon at kaugalian. Tungkol to sa malapit na ugnayan at pagiging tama sa paningin ng Diyos. Alam mo? Hindi mo ito kinita, hindi mo ito karapat-dapat. Ito'y biyaya ng Diyos na ibinigay lang sa iyo. Ito ang kanyang kabutihan bilang amang nagmamahal sa kanyang mga anak. Siya'y mabuting ama. Mahal niya tayo ng higit pa sa sino mang makakamahal sa atin. Likas sa kanya ang magbigay sa ating lahat, sa iyo, sa akin, ng lahat ng kailangan at gusto natin. Siya lang ang nakakaalam ng ating banal na layunin at tunay na halaga. Alam niya ang ating simula at wakas. Sino ba dapat nating ipagkatiwala ang buong pagkatao natin? Kaya nga sabi ni Jesus, alam mo ba, pumarito ako para bigyan ka ng bagong buhay. Walang bahagi ng Biblia ang nagsasabing umalis dito at kumuha ng tiket papuntang langit. Wala sa kaisaan, yan ang motibo. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng tiket sa langit habang bahala na ang iba. Ang motibo ay dumating si Jesus para bigyan tayo ng bagong buhay. Ito'y tungkol sa pagbabagong buhay. Ito ay tungkol sa isang palitan. Sinasabi ng Biblia sa 1 Corinto 5:19, kung ang sinuman kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Lumipas na ang luma at dumating na ang bago. Ang problema sa Kristyanismo sa buong mundo ay hindi iniiwanan ng mga tao ang luma. Dinadala nila ang luma sa bago. Dinadala nila ang luma sa bago at dito ang problema, hindi mabubuhay si Jesus sa iyo. Hindi siya mabubuhay sa iyo kung hindi mo iiwan ang luma. Kuya Eric Brejones, ano ang ibig sabihin ng pag-iwan ng luma? Ano ang ibig sabihin ng mamatay sa iyong laman? Ganito ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Ang mamatay sa laman ay pag-iwan ng sariling gusto, pangarap at hangarin. Lahat ng pinaniniwalaan ko bago si Jesus, lahat ng akala kong mabuti sa akin, iiwanan ko na. Hindi ko alam ang pinakamabuti para sa mga anak ko. Hindi ko alam ang pinakamabuti para sa asawa ko. Hindi ko alam ang pinakamabuti para sa kasintahan ko o ano paman. Hindi ko alam, wala akong sagot. Pero may sagot na ngayon na nasa loob ko. Ang pangalan niya ay Jesus at siya ang Diyos ng sansinukob. Siya ang katotohanan, ang buhay. Siya ang leon ng Huda, isang apoy na tumutupok. At ang kailangan lang natin ay magpasakop sa buhay ng Espiritu Santo sa atin. Sa iyo. Sinasabi ng Biblia sa Galatia 5, sa gitna, sumuko ng buo at malaya sa buhay ng banal na Espiritu sa inyong kalooban. Mga kapatid, ipasok ninyo ang salitang ito sa inyong bagong pag-iisip. Sabi ng Biblia, sumuko ng buo, lubos at malaya sa buhay ng Espiritu Santo ang Espiritu ng katotohanan at biyaya. Sumuko ng buo at malaya sa buhay ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo. Pagkatapos, sinasabi nito na gagawin ng banal na Espiritu ang imposible at sisirain ang mga makasarili at mapagimbot na pagnanasa sa loob mo. Ang kailangan mo lang gawin ay sumuko ng buo at malaya sa buhay ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo. At ang Espiritu ng Panginoon, ang banal na Espiritu, ay gagawa ng imposible sa bawat mananampalataya at sisirain ang lahat ng makademonyong pagnanasa ng laman. Kailangan mong maniwala at malaman ang salita. At pakinggan ito, binanggit din ng Biblia ang mga nagbabasa ng salita. Ilalabas ko na ito sa inyo. Sinasabi ng Biblia sa Juan Kabanata 5. Kinakausap niya ang mga Pariseo at Saduceo hindi lang tungkol sa pagbasa. Tungkol sa pagbasa, pagtunaw at pagiging salita sa laman. Sabi ng Biblia, kung ano siya, ganoon din tayo sa mundo ngayon. Kung ano siya, ganoon din tayo sa mundo ngayon. Si Jesucristo ang salita na naging laman. Siya ang salita na naging laman. At kung ano siya, ganoon din tayo. Dapat tayong maging salita sa laman. Sasabihin ko sa inyo, kapatid, walang humahanga. Walang humahanga sa ilan sa inyong mga salita. Ipinakikita mo ba ang salita sa iyong laman? Isinasabuhay mo ba ang ebanghelyo? Ang buhay mo'y magiging tulad ng kay Jesus. Ang buhay mo'y magiging tulad ng kay Jesus. Pag-ibig na walang pag-iimbot, pagpapalayas ng demonyo, pagpapagaling, pagbubuhay ng patay. Ang buhay mo'y magiging katulad ng buhay ni Kristo. Ang iyong mga salita'y magiging espiritu at buhay. At kayo'y bibihisan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. Ang patunay ng binyag sa Espiritu Santo tapoy ay kapangyarihan mula sa itaas.
Parang eksena sa Narnia, yan, yung pelikula, langit na sumasalakay sa lupa. Kultura ng langit na pumapasok at sumasalakay sa mundo, diretsyo. Mensahe to ng espiritu't buhay para palakasin ang mga kapatid kay Kristo na magising at manatiling gising sa kanyang salita. May mga demonyo at espiritu ng manipulasyon sa katawan ni Kristo. Ayaw nilang maging malakas tayo sa kanyang kaluwalhatian. Tingnan mo, di natatakot ang diablo. Hindi takot ang diablo sa mga nangangaral, gumagawa ng YouTube o nagsisimba. Hindi siya takot sa mga bagay na iyon. Takot siya sa mga mananampalataya. Takot siya sa mga taong lubos na nag-aalay ng buhay, yumayakap sa Espiritu Santo at nagpapakita ng tunay na pag-ibig at kapayapaan saan man. Takot siya sa mga taong ganap na sumuko. Takot ang diablo sa mga batang hindi makasarili na namumuhay ayon sa salita. Gusto ng Diyos gawin ang imposible sa bawat buhay natin. Magbabahagi ako ng mga patotoo para palakasin kayo at magbigay ng espiritu ng tagumpay at biyaya ng Diyos para maisabuhay ninyo ang Ebanghelyo. Pinapayagan tayo ng Diyos na makipagtulungan sa Kanya. Tayo'y nagiging isa sa pinahiran. Tayo'y nagiging isa sa Kanya. Ito ang punto. Ibinahagi ko kagabi sa klase 25 ang paaralan ni Jesus ng supernatural, isang kapahayagang lampas sa pangunawa ng tao. Nabago ang mga isipan. Lahat tayo'y umalis na iba, mas nauunawaan si Jesus na tayo'y nabibihisan ng pinahiran at katuwiran. Ito ang punto. Sabi niya, kung mahal niyo ko, sundin niyo ang utos ko. Kung mahal niyo ko, sundin niyo ang utos ko. Tapos ilalabas niya ang pag-ibig para magkaroon tayo ng lakas na maging banal at matuwid. Kapag nabihisan ka ng katuwiran, tandaan, ang kaharian ng langit ay binubuo ng kapayapaan, katuwiran at kagalakan. Katuwiran, kapayapaan at kagalakan. Ito'y nasa banal na espiritu, ha? Kaya lahat ng bagay ng kaharian ng langit ay nasa loob ng mga mananampalataya na may banal na espiritu na si Jesus ay nananahan sa kanila, di ba? Kapag namumuhay ka ng banal, kilala mo ang Panginoon at ang kanyang pag-ibig ay nasa iyo, ikaw ay nabibihisan ng katuwiran, ikaw ay nabibihisan ng pinahiran. Tandaan, si Jesus ang pinahiran. Siya ang matuwid, siya ang nabubuhay sa loob natin. Siya ang ating pagkakakilanlan. Ang ating pagkakakilanlan ay kay Hesukristo. Diba? Kaya ito ang bagay. Kapag katuwiran ang bumibihis sa iyo, ito'y isang kaharian ng kapangyarihan, isang kaharian ng lakas na suot mo. Kapag ikaw Kapag ang katuwiran ay bumabalot sa iyo, ito'y isang kaharian ng kapangyarihan na sumasa iyo. Kapag banal kang lumalakad, sumusunod sa utos ng Ama sa kanyang salita at nagpapakita ng walang pag-iimbot na pag-ibig, kapayapaan at naghahatid ng salita ng Panginoon, katotohanan, liwanag at espiritu sa lahat ng iyong nakakasalamuha sa landas na itinalaga ng Diyos para sa iyo. Di ba? At ikaw, ang Panginoong makapangyarihan, si Jesus na pinahiran, ay binibihisan ka ng katuwiran. Ito'y isang bagay na tanging ang mga anak na lumalakad sa Espiritu ang makauunawa sa sasabihin ko ngayon. Hindi ito kayang unawain ng relihiyosong pag-iisip. Kapag tayo'y nabibihisan ng katuwiran, ito'y nagpapatuwid ng mga bagay na mali. Kapag pumupunta ka sa iba't ibang lugar, gym o saan man, nababalutan ka ng kapaligiran ng langit at katuwiran. Hindi lang kapayapaan at kagalakan, kundi katuwiran ni Kristo na nagpapatama ng mali. Kuya Eric, ano ba ang ibig mong sabihin dito? Ang ibig kong sabihin, kapag binihisan ka ni Jesus ng katuwiran, hindi mo na kailangang makipagtalo. Kahit sa lugar ng demonyo, nakakapagpatama ka ng mali. Kapag lumalakad kang may katuwiran, kahit saan, gym o tindahan, kahit galit ang mga tao, kahit nagagalit sila, kahit puno sila ng puot, kahit puno sila ng pagpatay, kahit puno sila ng pagnanasa, ang katuwiran ng Diyos, ang kaharian ng langit na suot mo ay sapat na. Hindi mo na kailangang mangaral, hindi mo na kailangang magsalita. Pumasok ka sa isang lugar, nagbago ang atmosfera at ang katuwiran ng Diyos ay literal na sumalakay sa mga taong di alam ang nangyayari. Di alam na may espiritu ng pagpatay at galit sila at bigla silang nagbago nang di alam kung bakit nila nadarama ang pagmamahal na to.
Hoy ang kapayapaan. Hoy, di nila alam bakit bigla silang nakaramdam ng kagaan. Parang nawala ang bigat ng demonyo dahil ang katuwiran ng hinirang, ang kaharian ng langit ay pumasok dahil ikaw ay nabihisan ng katuwiran ng Diyos. Ito'y paghahayag mula sa Espiritu ng Panginoon na ibinibigay sa kanyang masunuring anak na sumusunod sa kanyang salita at utos, namumuhay ng banal at nabibihisan ng katuwiran ng Diyos. Di mo kailangang magsalita, di mo kailangang makipagtalo, di mo kailangang magpatunay. Manatili ka sa salita ng Diyos, magpakita ng ganap na pag-ibig at hayaang ang Espiritu Santo ay gumawa ng imposible sa bawat lugar na iyong pupuntahan. Ito'y higit sa pangunawa ng tao. Ang buhay na ito ay buhay ng imposible. Ito'y buhay ng Espiritu, nabubuhay sa banal na Espiritu. Kung nasa laman ka pa, kung inaalipusta ka pa ng demonyo, hindi mo mauunawaan ang mga bagay ng Espiritu. Kung sumusuway ka pa dahil hindi ka nanalangin o nagpakita ng pag-ibig, kapatid, kung ligtas ka at kilala mo si Jesus, dapat kang magising araw-araw na nag-aalala sa bilyong kaluluwa na mapupunta sa impyerno. Dapat itong bumahala sa iyo. Dapat itong bumahala sa iyo. At kung kilala mo si Jesus ng matagal na, siya'y nasa puso mo, pero di ka nagsalita ng pag-ibig o nag-akay ng iba sa Kanya, nakakahiya. Wala ka sa linya ng puso ng Diyos. Wala ka sa linya ng puso ng Diyos at nalilito ka. Mga kapatid, sinasabi ko to para hikayatin kayo. Pero alam nyo ba, kung totoo, tanggapin nyo. Kung tinatamaan ka ng Espiritu, magsisi ka. Magsisi ka. Tunay na pagsisisi ay nagdudulot ng pagbabago. Kapag gusto mong magbago at sumunod kay Jesus, ang tunay na pagsisisi at biyaya niya ay babaguhin ka. Biyaya ang nagbabago sa iyo. Ito'y kapangyarihan ng pagbabago, hindi pilit, kundi Diyos ang bumabago sa iyo para maging katulad ni Jesus. Tapos ang pag-ibig niya'y papasok sa iyo para sa Kanya na baguhin ka at ipakita ang Kanyang tunay na buhay gaya ng nakita sa 4 na ebanghelyo. Nais ng Diyos na maging katulad Kanya. Ang modelo para sa ating lahat, ang huwaran para sa bawat mananampalataya ay si Jesus ayon sa 4 na ebanghelyo. Siya ang huwarang dapat nating tularan. Kung hindi natin nakita kay Jesus, hindi natin dapat hangarin para sa atin. At ito ang punto. Nabubuhay tayo sa ibang panahon kaysa kay Jesus. Iba ang panahon natin kaysa sa panahon ni Jesus. Kaya ganito ang sitwasyon. Sinabi ni Jesus na gagawa tayo ng mas dakila pang mga gawa kaysa sa Kanya. Gagawin natin ang Kanyang mga himala at higit pa. Tandaan, ipinasa sa atin ni Jesus ang tungkulin na ipakita ang Ama. Tungkulin nating ipakita ang Ama sa mundong naulila. Dapat tayong maging perpektong pag-ibig. Ang layunin ng turo ay maging ganap na pag-ibig. Kung hindi tayo ang buhay na salita, wala tayong mababago. Di ka makakabago ng iba kung wala kang ugnayan sa puso ng Diyos. Kung wala kang ugnayan sa Kanyang puso, wala ka talagang ugnayan, punto. Ang kailangan mo lang ay magsisi, magpasakop at sumuko. Ang kailangan mo lang ay magsisi. Tigilan ang buhay sa hirap, tigilan ang buhay sa kasinungalingan. Mahal kita, pero hoy, magsisi ka. At tunay na pagsisisi ay nagdudulot ng pagbabago. Tunay na pagsisisi ay nagdudulot ng pagbabago. Gusto ng Diyos na mamuhay tayo sa kabanalan. Gusto ng Diyos na mabihisan tayo ng katuwiran. Ang katuwiran ng Diyos ay kaharian ng langit na nagbabago ng mga bagay kahit walang salita. Ang katuwiran ni Kristo, ang katuwiran ng Diyos. Pag nababalutan ka ng katuwiran, banal ka, nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Alam mo, nagbabago ito ng kapaligiran na ating pinupuntahan. At literal itong gagawin ang mga taong tuwid na namumuhay ng mali. Sila'y tatamaan ng kaharian ng langit, ng presensya, ng kaluwalhatian at pag-ibig ng Diyos na magbabago sila. Di nila alam kung anong tumama sa kanila. Tapos may pagkakataon kang ilabas ang salita ng Panginoon. Buksan ang bibig mo at hayaang punuin ito ng Diyos. Gusto ng Diyos, gusto ng Diyos na tayong lahat ay magpropesya. Gusto ng inatasan ng Diyos ang bawat isa sa atin na magpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, magpalayas ng demonyo at maglinis ng kitongin, bawat isa sa atin. Heto ang kapahayagan. Tayong lahat ay lumalakad sa 5 ulit. Pakinggan mo to. Hindi ibig sabihin nito na ikaw ay inordenang propeta o inordenang ministro.
Sa totoo lang, hindi naman talaga yan mahalaga. Pero pakinggan mo to, si Jesus ay lumakad. Si Jesus ay lumakad sa 5 ulit. Siya ay naging pastor at nag-ebanghelyo dahil ang perpektong pag-ibig, ang walang pag-iimbot na pag-ibig ay ebanghelistiko. Ang perpektong pag-ibig, ang walang pag-iimbot na pag-ibig ay ebanghelistiko. Si Jesus ay nag-ebanghelyo. Siya ay nagpropesiya. Siya ay nagturo. Guro, iisa lang ang guro natin, si Kristo, tama? Siya ay kumilos sa 5 aspeto ng ministeryo at ito ang buhay na nananahan sa bawat isa sa atin. Lahat tayo'y gumagalaw sa lahat ng aspetong ito. Lahat tayo'y tinawag na magturo at mag-akay ng iba kay Kristo. Lahat tayo'y tinawag na magpastor, alagaan ng iba dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin kapag lumalakad tayo sa katotohanan. Kung di ka lumalakad sa katotohanan, huwag kang magturo o magpastor kahit kanino. Kung di mo isinasabuhay ang salita, huwag kang magturo kahit kanino. Kailangan mong magsisi, lumuhod dumaing sa Diyos na baguhin ka niya. At para sa Espiritu ng Panginoon, napalayain ka. Ang banal na Espiritu ang nagdudulot ng kalayaan. Ang Espiritu Santo ang nagdudulot ng kalayaan. Ang kapangyarihan mula sa itaas ang pumuputol sa pamatok ng demonyo. Ang apoy ng Diyos ang nagpapalaya sa mga tao. Nakakita ako ng maraming tao ngayong umaga na gumaling sa LA Fitness, sa smoothie shop, sa mga kaharian ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Lahat ng ito ay dahil sumunod ako sa pag-release kay Jesus. Sinunod ko ang paglabas ng salita ng Panginoon. Nanatili ako sa gym ng 4 na oras, nagbubuho sa mga tao, nakikita ang malalaking lalaki, mga MMA fighter na umiiyak. Sila'y nawasak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Maraming tao ang naantig, maraming tao. Literal na naglakad ako sa paligid ng gym. Nag-workout ako, gumawa ng ilang set, tapos pinakawala ng kapangyarihan mula sa itaas. May isang babae, pakinggan nyo to, isang babae may sakit siya sa bato. Ipinagdasal ko siya 3 araw na ang nakalipas. Ang magandang dalagang ito na may sakit sa bato. Ipinagdasal ko siya ilang araw na ang nakalipas. Lumapit siya sa akin kahapon at ngayon sabi niya, "Kuya, kumusta ka?" Tuwang-tuwa siyang makita ako. Sakit sa bato. Ipinagdasal ko siya 3 araw na ang nakalipas. Itong magandang dalaga, may sakit sa bato siya. Ipinagdasal ko siya ilang araw na ang nakalipas. Lumapit siya sa akin kahapon at ngayon, sabi niya, "Kuya, kumusta ka?" Tuwang-tuwa siyang makita ako. Pero hindi ako to. Si Kristo ito sa akin. Si Kristo ang nasa akin. Walang humahanga kay Eric. Dapat si Jesus talaga. Dapat siya talaga. Buhay ng lubos na pagsuko at pagpapasakop. Wala akong ibang pakialam kundi ang magpuri sa Kanya at sa aking pagsuko magdala ng pagbabago, wasakin ang demonyo, ibalik ang nawawala sa katotohanan, sa pag-ibig, liwanag at sa Ama. Dahil ipinasa ni Jesus ang tungkulin sa bawat isa sa atin para ipakita ang Ama, ipahayag ang Ama at ibalik ang mga nawawalang anak ng mundo o ang mga nalinlang ng mapanlinlang na espiritu. Ginagamit ng dyablo ang relihiyosong espiritu para panatilihing mahina ang mga Kristiyano. Tapos na ang mga panahong iyon. Walang Kristyanismong walang kapangyarihan. Walang malamig-lamig na Kristyanismo. Walang ganyan. May mga Kristiyano lang na hindi aligned sa puso ng Diyos. Walang Jesus, walang kapangyarihan. Walang Jesus, walang kapangyarihan. Walang Kristyanismong walang kapangyarihan. Bilang Kristiyano, hinahabol mo lahat ng siya. Ang buhay niya ay nasa iyo. Alam mo ba, may walang hanggang kapangyarihan ka dahil sa Espiritu Santo sa loob mo. Yung babae, may sakit siya sa bato. Gusto kong pakinggan nyo to. Gusto kong pakinggan nyo to kasi ang pinakamalaking kaaway ng mananampalataya ay yung demonyo ng kawalan ng pananampalataya na 90. Mabait na ako pag sinabi ko to na 90% ng mga Kristiyano at pastor sa buong mundo ay walang pananampalataya. Sila'y mga di naniniwala at dapat nating palakasin ang isa't isa sa katawan ni Kristo para alisin ang demonyo sa ating mga kapatid. Para lahat tayo'y lumakad sa pag-ibig, walang pag-iimbot na pag-ibig at kapangyarihan. Tandaan nyo, ang pag-ibig niya ang kapangyarihan. Ang pag-ibig ng Diyos ay kapangyarihang supernatural mula sa langit. Ang kaluwalhatian niya ay ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang katangian ng Diyos kung sino talaga siya. Lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya. Siya ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Punto. Itong magandang dalaga, lumapit siya sa akin. Tapos sabi, "Kuya." Tapos sabi, "Eric." At ako, at nagsimula akong magbukas puso. Sabi niya, tinanong ko siya, sabi ko, "Kumusta ka?" Sabi niya, "Okay lang ako."
kumusta ka? Sabi ko, kumusta na ang mga bato at likod mo? Sabi niya, alam mo bang kakaiba, kuya? Ang kakaiba ay nung ipinagdasal mo ako, yung maikling 20 segundong dasal, naramdaman ko may gumagalaw at lumiliit sa mga bato ko. Parang gumagalaw-galaw ang mga bato ko. Pagkatapos ng 2 araw, nag-ehersisyo siya at sabi, Kuya Eric, ang kakaiba talaga. Dati kasi may mga araw na hindi ako makayuko. Parang may sumusuntok sa mga bato ko sa lower back ko. Sobrang sakit dahil sa kidney disease na to, di ba? Kahapon, lumapit siya sa akin sa gym. Sabi niya, hi kuya. Sabi ko, kumusta ka ate? Tapos pinakita ko ang pagmamahal at nagbahagi ng katotohanan. Alam mo, nagbigay ng liwanag at salita ng Panginoon. Tinanong ko siya, hoy, kumusta ang mga bagong bato mo? Tumingin siya ng kakaiba. Sabi niya, alam mo, ang weird. Sobrang ganda ng pakiramdam ko. Parang bago ako. Wala akong naramdamang sakit simula nung nagdasal ka sa akin sa gym. Sabi ko, ate, alam mo ba kung bakit? Ate, alam mo ba kung bakit? Kasi binigyan ka ni Jesus ng bagong bato. May bago kang bato na. Punta ka sa doktor. Wala ka ng sakit sa bato. Nakakakita ako ng bagong atay, bato, utak. Nakikita kong tumatayo ang mga taong 40 taon nang nasa wheelchair. In seconds. Nakikita kong lumiliit ang tumor. Nawawala ang cancer. In seconds. Lahat ito in seconds kasi ang Diyos ko, si Jesus, siya ay lampas sa oras. Lampas siya sa materya. Siya ay nasa labas ng mundong ito. Sa kanya, 50 lang. Bagong bato, bagong utak. 50 lang. Gumaling ka na. Naunawaan ko ate kung sino talaga siya. At dahil kilala ko siya, alam kong lampas siya sa oras at materya. At laging gusto niyang pagalingin ka agad. Ganun ako kumilos. Kaya kapag nagdarasal ako para sa tao, mga bahagi sa isang iglap lang. At ito ang nakakagulat, sobrang namangha siya, talagang napuno siya ng kaluwalhatian ng Diyos, ang magandang anak na ito ng Panginoon. At nakakatuwa kasi ito ang katotohanan. Tayong lahat ay tinawag sa buhay na ito upang harapin ang imposible at ipakalat ang kanyang kaharian sa lupa. Tandaan, sa lupa gaya ng sa langit, sa lupa gaya ng sa langit. Parang pelikula ito na hindi kayang tapatan ng Warner Bros., Steven Spielberg o Paramount Pictures. Hindi nila kayang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos na nagsisimula ng kumilos sa mundo. Ang pinakadakilang kilos ng Diyos ay paparating na. Darating ito nang hindi pa nakikita ng mundong ito. Ang huling dakilang kilos ng Diyos bago ang pagbabalik ng Panginoon ay narito na. Ang tunay na anak ng langit na naniniwala sa lahat at sa kung sino si Jesus na sumusunod sa kanyang salita at utos na namumuhay sa kanyang pag-ibig na tunay na nabubuhay mula sa kanyang presensya. Alalahanin na si Jesus noong nasa lupa pa siya ay nagministeryo mula sa presensya. Si Jesus ay nagministeryo mula sa presensya. Tandaan na ang banal na espiritu ay nanahan kay Jesus at nanatili sa kanya. Makinig kayong mabuti. Ang banal na espiritu ay bumaba kay Jesus at nanatili. Nakakatawa kasi ang mga kalapati ay napakahina ng mga ibon. Sa pinakamaliit na galaw, nakakatuwa na ang salita ng Diyos ay gumamit ng kalapati bilang halimbawa. Ang espiritu ng Diyos ay bumaba kay Jesus. Kaya't ito'y nanahan kay Jesus at nanatili. Ngayon gusto kong pakinggan ninyo ito. Kung may kalapati ka rito sa balikat mo at ayaw mong lumipad ito, paano ka maglalakad sa paligid ng silid? Paano ka maglalakad kung ayaw mong lumipad ang kalapati mula sa iyong balikat? Siyempre, sa bawat hakbang mo, iisipin mo ang kalapati. Sa bawat hakbang mo, iisipin mo ang kalapati. Kaya't sa bawat hakbang ni Jesus, para manatili ang Espiritu ng Diyos sa Kanya at gawin ang imposible, sa 3 Sapol 5 taon, di mabilang ang kanyang mga himala at kababalaghan. Napakarami ng mga ginawa ni Jesus at sinabi niya, gagawa kayo ng higit pa dahil ako'y babalik sa Ama. Kaya't bawat hakbang ni Jesus, kaya nga sinabi ni Jesus, sinasabi ko lang ang sinasabi ng Ama ko. Ginagawa ko lang ang ginagawa ng Ama ko. Di nakatuon si Jesus sa dyablo. Nakatuon lang siya sa Ama. Namuhay si Jesus nang walang kasalanan. Si Jesus ay perpekto. Si Jesus ay perpekto at namuhay nang walang kasalanan. Tinawag niya tayo sa buhay ng imposible. Tinawag niya tayong lahat sa banal na buhay. Gusto kong pakinggan niyo ang sasabihin ko ngayon. Pakinggan niyo ito. Ibig sabihin ba nito na perpekto ka? Teka muna, gusto kong pakinggan mo ito. May perpektong Diyos ka kung si Jesus ay nasa loob mo. May banal na espiritu kang naninirahan sa iyo. May banal na espiritu at perpektong Diyos sa loob mo.
At ang pagkakakilanlan mo ay kay Kristo. Ang pagkakakilanlan mo ay kay Hesukristo. Kung madulas ka, nagbabago ba ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay di nagbabago. Ano ang sabi ng salita tungkol sa iyo sa Ama? Na matuwid, banal, at walang kapintasan ka sa Kanya. Na ikaw ay perpekto sa Kanyang paningin. Ganyan ka nakikita ng Ama. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos, pati ang iyong pagkakakilanlan kahit magkasala ka. Hindi nagbabago ang iyong pagkakakilanlan. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Kailangan mong sumunod sa katotohanan, hanapin ang tunay mong pagkakakilanlan at tanggapin ang lahat ng bagay tungkol kay Jesus sa iyo at sa Kanyang sakripisyo para sa iyo. Wala kang mababang masasabi tungkol sa iyong sarili, kasinungalingan yan. Ang iyong pagkakakilanlan ay kung ano ang sinasabi niya. Mahalaga ang sinasabi niya. Hindi mahalaga ang iyong opinyon sa sarili mo. Hindi yan totoo. Panlilin lang at kasinungalingan yan. Hoy, panlilin lang at kasinungalingan yan. Ang iyong pagkakakilanlan ay kay Hesukristo sa perpektong Diyos na nasa iyo. May banal na espiritu kang naninirahan sa iyo. Hanapin mo ang iyong pagkakakilanlan sa salita at hilingin sa Diyos na ipakita ang Kanyang pag-ibig, buhay at katotohanan sa atin. Dapat nating hikayatin ang isa't isa na mabuhay ayon sa kabuuan ni Jesus.